Pero, hello! Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Ngayon po ay, ano ba, wala na akong sense of time. Webes po ngayon. At kaya meron na naman tayong The Spokes Hour. Maganda pong hearing ang nagaganap ngayon, no? Ang sabi ko nga, mukhang tumatamis ang mangga. Pero bago tuluyang mahinog ang mangga, kinakailangan sabihin muna, ate, ano bang tunay na lagay ni Ading? Talaga bang siya'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Bakit niya hinayaan na isurrender ang ating dating Pangulong Duterte sa ICC gayong alam niyang walang legal na basihan? Tama ang ginagawa mo, Apte. Talagang dinidetali mo kung paano nalabag ang ating karapatang pantao ng dating Presidente Duterte, kung paano nalabag ang ating saligang batas dahil ang soberenya ng Pilipinas ay nagsasabi na dapat dito sa Pilipinas dinilitis ang mga krimen na di umano dito nangyari sa Pilipinas. Tama rin ang investigasyon mo na nagpapakita na labag mismo sa Rome Statute yung pagkikidnap kay Tatay Digong dahil hindi nga dumaan sa lokal na hukuman na sang-ayon sa Article 59 ng Rome Statute mismo ay dapat idinaan sa hukuman ng masigurado na walang kidnapping at walang paglabag sa kanyang karapatang pantao. Tama yung ginagawa mong hearing ngayon at magagamit lahat ng iyong mga findings dito mismo sa ICC dahil isang issue sa ICC kung yung pagiging illegal ng pagkakaroon ng jurisdiction sa pagkatao ni Presidente Duterte ay dahilan para mawalan ng jurisdiction ng hukuman. At tayo naman ay naninindigan na kapag kidnapping ang pamamaraan na ginamit para makuha ang pagkatao ng isang akusado, yan ay dahilan para mawalan ng jurisdiction ang hukuman. Gagamitin niya ng hukuman kasi nga ang nakasaad sa Rome Statute ay yung pagpapaaresto, yung tulungan para mapatupad ang isang mandamiento de aresto, yan po ay nakasalalay sa lokal na batas. So tama ang ginagawa mo. Pero naalala ko rin nung mga nakalipas na araw, mga nakalipas na buwan, na meron ka rin sinabi na para maging totoo sa bayan, sasabihan mo na yung ading na siguro dapat magpahinga na, dapat magpagamot dahil hindi kakayanin maglingkod bilang isang presidente ang tao na merong bisyo at meron talagang hindi talaga sapat ang pag-iisip. Hanggang ngayon, di pa namin naririnig yan. Alam mo, kaming dalawa ni Maharlika, baga kami sumasayo ng bangag-bangag, talagang wala kaming pruweba na gumagamit ng Coke is it ang presidente. Inaamin ko po yan. Ang meron lang kami, yung totality of evidence na tinatawag. Yung deklarasyon ni presidente na nakarating sa kanyang opisina bilang isang dating mayor ng Davao na may mga pagkakataon, bumibisita doon dati ang Marcos Jr. kasama ang mayaman sa Davao at gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pangalawa, yung informante ni Agent Morales na nagsasabi nga na gumagamit sa isang condominium sa Makati ng pinagbabawal na droga ang ating presidente ngayon. No? At siyempre, yung pulboronic video na na-authenticate naman po sa Los Angeles. No? So wala pong kaduda-duda na hindi yan fake. So yung mga nagsasabing deep fake po, ang authority lang nila dyan ay si Pebos Talakera at saka ang PNP na hindi naman po talaga magsasabi na genuine yan dahil yan ay tungkol sa presidente mismo. No? So, pero ikaw bilang isang ate, alam mo talaga kung may bisyo ang iyong kapatid. Alam mo talaga kung tama ang kanyang pag-iisip. Alam mo talaga kung mayroong siyang sapat na kakayahan na manatili pa sa pwesto. Ikaw lang ang makapagsasabi, ikaw lang. At siyempre, kasama ng asawa niya at mga anak niya ang makapagsasabi kung talagang meron siyang bisyo na naging hadlang para siya ay matugunan ang kanyang mga katungkulan bilang isang presidente. At yan ang inaantay ng taong bayan. Maraming salamat sa ginagawa mong investigasyon. Napakadami naming nalalaman. Unang-una, nalaman natin na talagang meron pala talaga silang oplan sa PNP para arestuhin ang presidente, ang dating presidente, na alam na nila lahat ng mga lugar ng mga tinutuluyan ng presidente, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kamag-anak, no? At alam pa nila yung mga mapa para kung saan siya aarestuhin, no? At buwan, kung hindi taon na ang lumipas, na talagang meron na silang ganitong plano. So bukod pa doon sa pagsisinungaling ng ilang mga officials na wala na silang pagtutulungan na gagawin sa ICC, ang katotohanan pala
Bagamat dakdak sila ng dakdak na hindi na kami makipagtulungan, nagsisinungaling ang presidente mismo na talagang itataguyod ang soberenya ng bansa, behind the scenes pala, pinagpaplanuhan na kung paano talaga isusurrender ang presidente, ang dating presidente sa ICC. At ang plano ngayon na na-implement, baliwalain ang Rome Statute mismo, yung tratado na bumuo sa ICC. Dahil kung yan ay hindi binaliwala, dinala muna sa lokal na hukuman ng presidente. Baliwalain ang ating saligang batas, baliwalain ang ating mga batas. Kasi alam nyo, yung proseso na dapat sinundan nung nakasaad sa Rome Statute na dapat dinala muna sa lokal na hukuman, ang proseso na susundan ay yung proseso ng extradition. At dapat hinarap sa RTC, inacertain ng identity, sinigurado ng karapatan ay narespeto at sinigurado na mayroong jurisdiction yung hukuman na humihingi. Kung talagang yan ay dumaan sa Korteng Pilipinas, siguradong-sigurado ko ang sagot ng Korteng Pilipinas, unang-una, hindi na kami miyembro ng ICC. Pangalawa, bukas naman ang hukumang Pilipino, hinding-hindi yan napadala sana si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa dahig. So, yung plano na nalantad ngayon sa Senado, yan ay nagpapatunay na sinungaling ang Marcos Jr. Mas mabuti pa siguro at least si Secretary Remulla, kasi talagang miski hindi natin gusto kanyang pinagsasabi, hindi siya ever nagsinungaling. As early as August of 2023, sinagsalita na siya na posibleng makipagtulungan sa ICC dahil sabi nga niya, bagamat mali, na kapag nag-request ang Interpol, kinakailangan sumunod. Ang pagkakamali niya siyempre, yung paniniwala niya, palibasa, kung magkakaroon ng red notice, dapat sumunod dahil parang mandamiento de arresto ang red notice. Hindi po. Nagkaroon pala talaga ng opinion sa DOJ mismo na ang red alert notice ay hindi international warrant of arrest. At ang pagpapatupad niyan ay sang-ayon pa rin sa lokal na batas. At ang isang magandang lumabas ngayon, yung tinatawag na administrative arrest para sa mga dayuhan, ay para sa dayuhan lamang. At ngayon, kinakailangan meron pang intervention ng hukuman nang masigurado na yung karapatang pantao ng dayuhan sa Pilipinas ay nare-respeto. Kasi yung ating Bill of Rights, hindi naman para Pilipino lang yan. Yan ay para sa lahat ng naririto sa ating teritoryo at lahat ng karapatang pangtao ay obligasyon ng Estado ibigayan sa lahat ng tao sa kanyang teritoryo, ke Pilipino, ke hindi. Now, nang kanina po, na-contempt din yung isang ambassador Lacanilaw kasi nga, ano ba naman yan? Hindi daw niya alam na nawala na sa Villamor Air Base yung presidente. Alam nating lahat sinakay na sa eroplano. At ang pinagtatalunan kanina, bago ako umalis at nag-broadcast, yung issue na sino ba talaga ang nag-order para ilipad ang dating presidente sa dahig. Ang sinasabi ni Secretary Remulla, I gave clearance to his brother, the DILG secretary. Pero ayaw niya sabihin, ako talaga nag-order. Bakit? Well, kasi sa isang broadcast natin, di ba, inisa-isa natin yung elemento ng krimen ng arbitrary detention. Unang-una, merong tao na pinagkait ang kanyang kalayaan dahil siya ay naaresto. Pangalawa, ang pag-aresto ay gawain ng isang taong gobyerno. Pangatlo, na walang legal na basihan ng pag-aaresto. At sinabi nga natin doon sa nauna nating broadcast na lahat ng elemento ng krimen ng arbitrary detention ay naririto sa pangyayari sa pag-kidnap kay Presidente Duterte papunta ng dahig. Yung arrest warrant, sinasabi ni Justice Ascuna, bagamat ito ay valid, ang pag-serve ay illegal dahil hindi nga dumaan sa lokal na hukuman. So ang ibig sabihin, yung pagpapatupad ng warrant of arrest ay illegal dahil hindi dumaan sa lokal na hukuman. Ibig sabihin yan, yung pag-aaresto mismo ay illegal. Dahil wala naman dapat talagang mandamiento de arresto na mapapatupad sa Pilipinas kung hindi ito nanggaling mismo sa isang Pilipinong hukuman. Yun po yung importansya at kinikilala po yan ng mga bansa na bumuo ng Rome Statute at ng ICC na dapat para marespeto ang karapatan ng lahat ng tao na inaaresto sa bisa ng mandamiento de arresto ng ICC, dapat idaan muna sa lokal na hukuman at ang basihan ng lokal na hukuman kung legal o hindi ang pagpapadala sa dahig ay ang lokal na batas. At ang lokal na batas natin, meron po tayong presidential decree na hanggang ngayon hindi pa po nare-repeal kung paano yung proseso ng extradition.
Now, medyo naaliw lang ako dun sa isang statement ni Secretary Remulla na kaya daw hindi na dapat dumaan sa hukuman ay dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Well, hello po. Dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC, wala nang dahilan para isilbi natin ang mandamiento de aresto ng ICC. Hindi po yan dahilan para hindi sumunod sa Rome Statute. Ibig sabihin, kung kikilalanin mo yung jurisdiksyon ng hukuman ng ICC, dapat kilalanin mo rin kung ano yung mga nakasaad sa tratado na bumuo ng ICC. Di ba? So mali po yung ganung reasoning na palibasan din na tayo miyembro ng ICC, hindi na dapat sumunod dun sa proseso kung paano aarestuhin sa bisa ng isang mandamiento ng de aresto na inisyu ng ICC. Ang dapat dyan, dahil hindi na tayo miyembro, huwag na tayo talagang makipagtulungan dahil wala ng bisa yung warrant of arrest sa ating teritoryo. So, yun lang po, no? Pero halatang halata naman, no, na talaga nagpapalusot na lang ang mga miyembro ng gabinete at kaya sila nag-i-invoke ngayon ng executive privilege kasi alam nila non-bailable ang pwedeng isampa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte laban sa lahat na nag-utos at nagpatupad ng illegal na kanyang arrest at ng kanyang extraordinary rendition sa dahig. Alam mo malungkot, itong mga pangyayaring ito, gaya ng ginawa nila kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, kung hindi nila sinunod ang ating saligang batas, ang karapatang pantao, ang batas na lokal, at ang tratado na buo sa ICC, bakit naman ang mga ordinaryong mamamayan ay susunod sa lokal na batas? Yan po ang dahilan kung bakit itong si Anson K. at ang kanyang driver ay karumal-dumal na pinatay matapos nagbayad ng ransom. At ang nababasa ko sa mga ilang reports na ilang mga periodista, abay, ang hiningi napakalaki, parang 100 million ata, dollars. Bumaba at nagbayad ng 60 million at 100 million pero pinatay pa rin si Anson K. at ang kanyang driver. Kaya nagkakaroon na ganito mga karumal-dumal na mga krimen. Unang-una, leadership by way of example. Kung ang pinakamataas na presidente ng Pilipinas ngayon na si Marcos Jr. ay hindi sumunod sa batas kung paano aarestuhin ng isang tao gaya ng isang dating presidente sa bisa ng mandamiento de aresto ng ICC, bakit pa ang mga ordinaryong mga mamamayan ay susunod din sa batas kriminal natin? Di ba po? It's leadership by way of example. Kung gusto natin mapatupad ang ating mga batas, lalong-lalo na yung ating revised penal code na nagpapataw ng parusa sa mga heinous crimes gaya ng kidnapping, dapat yung chief executioner ng batas, yung pangunahing opisyales, ang presidente, na ang kanyang katungkulan ay ipatupad ang batas, siya mismo dapat sumusunod sa batas. Pero ang pagdinig ni tumatamis na mangga ay nagpapakita na binaliwala ng pinakamataas na tagapagpatupad ng ating batas, ang ating saligang batas at ating mga batas at ang tratado mismo ng ICC. Sino ngayon ang sa ordinaryong Pilipino ang maniniwala na dapat sumunod sila sa batas? At yan ang dahilan kung bakit ngayon lantaran ang mga heinous crimes na nangyayari gaya sa karanasan ni Anson K. at ng kanyang driver. Wala na kasing rule of law. Kaya hindi na natatakot ang mga kriminal na gumawa ng krimen. Alam niyo po yung usapin na kung ang death penalty ang siyang magiging dahilan para matakot ang mga krimen, matagal na pong hindi yan pinaniniwalaan. Bakit? Ang magbibigay takot sa puso at isipan ng mga kriminal, hindi po ang death penalty, kung hindi yung pagpapatupad ng batas. Hindi po gumawa ng ganyang krimen ang mga kidnappers at murderers ni Anson K. dahil natatakot sila dahil hindi sila natatakot sa batas dahil wala namang death penalty. Ginawa po nila yan dahil alam nila na kung ang presidenteng nakaupo ay gumagawa ng krimen, hindi napaparusahan, lalong-lalo na kung ang biktima ay dati ring presidente, bakit naman sila mapananagot sa kanilang mga krimen? Ibig sabihin, pag binaliwala ang rule of law dun sa highest level at ang naging biktima ay dati pang presidente, bakit naman ang ordinaryong mamamayan magkakaroon ng proteksyon ng batas? Di ba po?
Kinakailangan ibalik natin ang takot at isipan sa mga kriminal sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas. Ang dahilan kung bakit mapapababa natin muli ang kriminalidad yung ginawa ni Presidente Duterte. Wala namang death penalty ng panahon ni Presidente Duterte. Bakit bumaba ang krimen? Kasi pinatupad niya ang batas. Hinuli niya ang mga drug pushers. Pinakulong niya ang mga drug pushers. At pinanindigan niya ang karapatan ng pulis na kung kinakailangan protektahan ang buhay ng pulis, ayon sa international human rights standards, kung merong real threat, at ang ginamit na puwersa ay proportionate and reasonable given the threat to the life of the policeman, pinanindigan ni Presidente ang pagdedepensa sa sarili ng mga alagad ng batas. Hindi ko sinasabi na lahat ng pulis ay ganyan, pero meron namang mga pulis na nakonvict. Yung killer ni Kian de los Angeles, ni killer ni Kian. O, di ba, napatawa naman yan ng parusa at meron pang ilang mga kaso. Sabi nila kakaunti. Bakit? Ilang bang kaso nalitis na ICC? Ilang ba na-convict dyan sa ICC na yan? Mabibilang mo lang sa iyong mga daliri. O, di ba? Anyway, pero ang mensahe po, hindi po ito politika. Totoo po na naging mas mapayapa ang ating lipunan kay Duterte. Pero hindi ko po sinasabi yan dahil ako'y maka-Duterte. Sinasabi ko po yan dahil si dating Pangulong Duterte, palibasa dating piskal na naglilitis sa mga kriminal, ay pinatupad ang mga batas kriminal natin dahilan kung bakit natakot ang mga kriminal na gumawa ng mga krimen. At siya mismo ay nagpakita sa kanyang araw-araw na buhay na siya ay tumutupad din sa batas. Unang-una, hindi siya nagpayaman. Bakit? Kasi nung piskal siya, specially deputized prosecutor siya ng mga taong gobyerno na akusado sa paglabag ng anti-graft law. Yan ang nakakalimutan ng taong bayan. Kaya nga yung bahay niya, ang tawag ko, bahay kalapate, na hindi ko po pwedeng tirhan. At talagang nadurog ang puso ko nung nalaman ko na isang dating presidente ay nakatira roon. At lalo talaga akong humanga sa kanya dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito ako sa Hague, hindi ko siya iniiwan dahil naniniwala ako na siya ay magsisilbing halimbawa sa mga kabataan na po pwede at dapat manungkulan sa bayan na hindi nagpapayaman. So ang mensahe po, hindi po politika ang mensahe rito ha. Yung mga karumal-dumal na krimen na naging biktima si Mr. Ket at kanyang driver, yan po ay dahil hindi pinapatupad ang batas ng gobyerno ni Marcos Jr. At ang nasa isipan ng marami, kung ang dating presidente ay nakidnap ng administrasyon ni Marcos Jr. at pinadala sa mga dayuhan para husgahan, bakit matatakot ang ordinaryong Pilipinong gumawa ng krimen? Ngayong ang tagapagpatupad ng batas ay siya mismong lumalabag sa batas. Yan ang usapin kung siya ay coke user. Kung siya talaga ay seryoso sa kanyang katungkulan na ipatupad ng batas, matagal na siyang nag-hair follicle test. Itigil mo na yung paghahabol kay Harry Roque na sinasabi mong nagkakalat ng pulboronic budyo. Sisihin mo ang sarili mo. Bakit may ganyang larawan? Uulitin ko, kahit anong sabihin mong deepfake yan, hindi naman rinilis yan ni Maharlika nang walang authentication galing sa isang dalubhasa. At aaminin ko na hindi lang isa yan, dalawa yan. Tatlo pa nga dahil meron ako mismong computer app na ginamit bago yan pinakita sa publiko. Kung gusto mo talaga na maniwala ang tao na seryoso ka na labanan din ng droga, ito may paratang na ikaw ay coke user, dapat nagpa-hair follicle test ka na at sinabi mo, hayan na, ito nang katunayan, hindi ako gumagamit ng cocaine, meron ng hair follicle test na mahirap mapeke ang resulta. Kaya ngayon, seryoso ako na lalabanan at huhulihin at paparusahan ang mga nagbebenta ng droga sa lipunan. Di ba po? Pero hindi. Iniiwasan. Ayaw harapin. Anong iniisip ng tao? Baka totoo. Kaya yung mga naniniwala sa pulboronic video, hindi yan dahil kay Harry Roque.
Dahil yan doon sa naunang sinabi na ni Presidente Duterte, yung naunang sinabi na ni Agent Morales at kanyang mga informant, at syempre, yung pulboronic video na ayaw mong sagutin. Di ba sabi nga nila sa batas ng ebidensya, silence may be an admission of guilt. Dahil kung hindi totoo yan, matagal mo nang pinasinungalingan sa pamamagitan ng hair follicle test. So maganda po ang pangyayari ngayon, tumatamis ang mangga. Pero tumatamis man ang mangga, hindi mahihinog na tuluyan kung hindi isisiwalat ang katotohanan sa pagkatao ni Ading. Yan ang inaantay natin kay Ate Manang. So Manang, gusto kita at maraming salamat sa ginagawa mong investigasyon dahil lumalabas ang katotohanan na biktima ng kidnapping ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi pa ito sapat. Ang issue, bakit ganyan ang iyong Ading? At ang sagot dyan, alam mo yan dahil kapatid ka. Nakita mo kung paano lumaki yan. Nakita mo kung paano lumaki yan sa high society at kung talagang gumagamit ng cocaine dahil alam namin sa high society, lantaran talaga ang paggamit ng cocaine. Yan ang isiwalat mo sa bayan. Baka mag-number 1 ka pa sa eleksyon. Agree or disagree kayo? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Tignan natin. Alam niyo po, nawawala yung salamin ko dito sa Netherlands. Hindi ako makabasa. At saka ang bilis. Babasahin ko lang. Marcos Lopez Buelias, Orlando Vargas, Chin Pasig, Dandy Abandonia, naku, talagang hina ng mata ko. Kong Lagmaker, Guan Mayrin, Alela Okol, Buddy Jake. Naku, dami-dami pong nagkokomento. Maraming salamat po sa inyong komento, ha. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? So ulitin po natin ang panawagan. Gusto po naming mahinog ng tama ang mangga. Huwag iburo. Hayaang maging natural na hinog sa pamamagitan ng pagsisiwalat sa pagkatao ng iyong Ading. Yan ang inaantay ng taong bayan. Maraming salamat po, ha. Magpapaalam na ako dahil napakatagal na itong broadcast nito. Okay? Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Galing po dito sa The Netherlands. Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I have. God bless the Philippines.